So yun na guys, good morning, good afternoon, and good evening po muli. So ito muli ang inyong lingkod Batang Elio po and tayo ay nagbabalik para magbigay na naman po ng isang reaction regarding nga po dito sa upload po or sa live stream po ni Kalingap JJ. At dito nga po natin nalaman na ipopost or ititigil pansamantala po ang ibang mga love team bukod nga po sa EDC. So yun nga po guys. So ibig sabihin po pagka ipopost ay pansamantala lang na ititigil. So hindi naman po kasi sinabi na ititigil na or aalisin na po ang mga ibang love team po Kumbaga ang ginamit na salita po ay post. Kumbaga ibig sabihin pagkatapos ng post pwede i-play. Ganun po. So, yun ang ating bibigyan po ng reaction at alamin po natin kung ano yung mga kadahilanan po And syempre, bago tayo tumuloy doon, ay huwag natin kalimutang suportahan palagi ang buong Team Kalingap sa pangunguna po yan ni Kuya Val Santos Matubang at Edda Vlogs and Kalingap Rob. So, samahan po niyo ako guys at huwag po natin kalimutan magtamsak. Napaka-importante po yan guys. So, let's go! Hindi na ba ma-vlog ang Franjoy kasi nga post po, di ba? Kaya nga po eh. Ano nga natin dyan? Post daw po, bukod daw po sa EDC. So, Jomcar unang nag-post, na-freeze muna sa kadahilan ng sa mga supporters daw. Sabi daw po. So, may Chris and the post din kasi hindi po siya nakasama dun sa binanggit. Franjoy post din. Yun, may mga certain reason po yan for sure. So yun guys, kumbaga ang mga nabanggit na ititigil pa samantala or kaya ipopost ay ang Franjoy, Mick Chris, and alam naman po natin na nauna na pong na-i-post po ang Jomcar, At yan, marami pong kadahilanan. And sa totoo lang, hindi na rin naman po ito kagulat-gulat kasi matagal na rin nagsasalita si Kalingap Rob po na kapag sumobra na po yung mga toxics na tinatawag po nila ay talagang mapipilitan na ititigil at ito na nga at nangyari na nga po guys. And pansamantala ang matitira po muna na itutuloy-tuloy na love team ay walang iba kundi ang Etsy. So yan po guys. And of course, hindi po mawawala dyan na marami pong magre-reklamo po na ibang supporters ng ibang love team, bakit hindi pantay-pantay? Bakit hindi itigil lahat? Yan po ay malalaman din po natin na maya-maya lang kung ano yung mga kadahilanan kung bakit natira ang EDC po sa pamamagitan po ni Kalingap JJ. And I'm sure na si Kalingap JJ napanood niya po ito doon sa live stream po ni Kuya July po Sir July Paunil at nag-comment nga daw po doon. Si Kalingap Rob, hinanap po yun pero hindi ko po mahanap. And of course, pag si Kalingap JJ naman po yung nagsalita ay talagang kabilib-bilib naman po yan at talagang maasahan na totoo. So yan guys, so tuloy po natin. Guys, may mga certain reason yun. Siguro, hindi po nila siguro nasusunod yung mga payo before nila Kalingap Rob. Kaya po hindi po, kaya po masyado ng kailangan muna ng time to realize kung ano ba talaga yung yung pinaka nagkukos. Kasi marami din. Marami po talagang cause na magiging ay wait lang cause para maging ganun po yung outcome sa sa vlog. Kaya po freeze ibig sabihin post muna. And ibig sabihin kung post yun, respeto muna po kung ano po ba yung respeto po sa decision. Pero po wag mong isipin na kasi kesyo ganito ganyan, EDC na lang natira, dapat daw lahat. Ibig sabihin po, Yun. para po sa akin para po opinion ko lang yung mga Kalingap. Ang opinion ko doon, sa mga rules na sinasabi ni Kalingap Rob, baka po yung EDC lang yung pumasok doon sa sumusunod sa rules, sumusunod sa mga sinasabi, payo, di ba? Recent live, di ba? Ang dami pong mga ni Kalingap Rob sa
Yun nga, yung sa mga love team nga, di ba po? Ang dami po niyan sa love team. Unang-una yung sa Jomcar nga po, di ba? Naalala ko nun yung topic niyo po na yun, na-added pa sila sa Manila, di ba? Yung nagpa-transplant ng hair transplant. Napanood ko rin yun. So yun, ang dami pong mga pangyayari, ang dami pong rules na sinabi, ang dami pong mga sinabi na dapat sundin. Hindi ko po alam kung sinusunod po nila yun. Hello po, Ma'am Christine Bogno. Actually, ang binabanggit na ni Kalinga Prab po guys, no, ay damay-damay po doon. Kumbaga ay Kalinga partners and sponsors and pati na rin yung mga supporters. So yun, yun po ang ibig sabihin na kapag hindi na masyadong maganda po. At ang mahirap kasi dito guys, pati yung mismong si Kalinga Prab at si Kuya Val ay talagang itinadamay. Kumbaga maraming negative na mga nasasabi po ng iba po. Hindi naman po lahat. Kumbaga pero masakit po sa kanila yun. Ibig sabihin, sila na nga po yung nag-umpisa para matulungan din ang kanilang mga beneficiaries. Tapos yung iba, hindi makontento. Maraming mga negatives na mga sinasabi. So siguro, sasaktan din po siguro nila guys. Kaya ito ang naging resulta. Anyway, hindi naman po biglaan ito eh. Kumbaga, matagal na silang nagwa-warning, especially si Kalinga Prab po, na kapag sumobra na talaga, ay mapipilitan siyang itigil muna. So yun. Tita Lynn Adams, hello po. Thank you po sa pastil. Mauubos na po yung isa. Ubos na po yung isa. Maraming salamat po. Alam mo, Jojo, na si Kalinga pala porket daw pinsan. Yun na nga po eh. Sabi ko, hindi naman po yun about sa pinsan. Hindi po yun about sa pinsan-pinsan. So yun na naman guys, no? Dahil sa naging desisyon ni Kalinga Prab ay nabash na naman po siya, which is alam ko na mahirap din para kay Kalinga Prab na itigil po yan kasi kung titingnan po natin, no? Yung kanyang main channel kung saan po siya nag-upload, yung Kalinga Prab na channel po niya, nako. Since baka mangilan-ngilan na lang ang kanyang upload po, no? Which is yun talaga yung kanyang main channel na kanyang isinasakripisyo sa ngayon na konti na lang ang kanyang ina-upload. So, ibig sabihin, yun pa naman yung pinakamaraming subscribers na mahigit 3 million po. So, ibig sabihin, malaking kabawasan po sa revenue. And syempre, pagka nabawasan revenue, ay mababawasan din yung kanyang maibibigay na pagtulong po sa iba. Pero tingnan po natin at nakakagulat lang po na alam ko na may ititigil din siya ng mga love team. Pero yung bihira na siya mag-upload sa main channel niya. Yun po yung kagulat-gulat guys kasi parang ako mismo yung nanghihinayan sa kanyang channel po. Di ba yung sa vlog ko sa Franjay, kung napanood niyo po yun, hinighlight ko dun yung pinaka sinabi ni Kalinga Prab sa Franjay na kung napanood niyo po yun na kailangan po wag mo nang expose si Fran sa baga po sa mga ibang channel. And yet, siguro patuloy pa din yung nangyayari. Knowing na episode 4 pa lang, di ba po? Too early for that. Siyempre, sabi pa nga po niya din, siyempre, as content creator, parang mawawalan po ng gana, di ba? Ibig sabihin, sarili ko opinion lang po ito guys, no? Kasi napapangunahan palagi, no? Or nauunahan. Kumbaga kaka-upload pa lang ni Kalinga Prab yung isang video. Tapos makikita mo sa Blue App or kaya sa FB, ay meron na kaagad din nakapag-upload na sa mga kanilang reels po, Kumbaga talagang nakakawalang gana nga po yun. Ibig sabihin ay hindi kami po na mga lihitimo na mga reactors ng Kalingap ay kapag na po yung mga viral, kagaya po ng mga love team na yan, ay kailangan po namin maghintay ng 2 araw o kaya 48 hours bago po namin na re-reactionan. At yun po ay talagang sinusunod naman po namin guys, no?
And sa mga live naman po nila, live streaming, ay after after 12 hours. And sa mga regular na upload po nila, after 24 hours, yan po ay talagang sinusunod po namin. So, yung iba po kasi masyadong na-excite na siguro gusto rin nilang kumita, pero kaya lang hindi na sila po sumusunod sa rules. Siyempre, nasisira din yung diskarte ni Kalinga Prab dyan. Nawawalan siguro siya ng gana po, So yun, pag nakikiusap naman po palagi, ever since, kaya lang hindi pa talaga nasusunod yun. Sa kapag iba-vlog. And syempre, nga din, sa Jomcar nga din po, di ba, yung sa pag away-away ng supporters hanggang sa nagkakaroon ng para silang Korea, guys. Nagkaroon ng North Korea tapos South Korea. Di ba? Parang yung North Korea and South Korea, humiwalay sila, na dating isa. Di ba? Dating isa sila. Isipin nyo guys, yung Korea, yung North Korea tapos South Korea, isa lang sila. Tapos yung supporters ng Jomcar, ganun din. Dati isa sila. Tapos Okay, regarding North Korea and South Korea, kumbaga nag-start po yan after 1945 ba yun, guys? And dalawa kasi sumuporta, kaya naghiwalay po yung ang Korea po, kaya nagkaroon ng North and South Korea. Yung South Korea ay kumampi sa Amerika po yan, and yung North America kumampi naman po sa USSR, which is ang USSR wala na po, na-dissolve na po ngayon. So yung pinaka main na nagbuo po ng USSR, yun na lang po yung natira, which is Russia. So alam niyo na yung kanilang paniniwala po na inadapt na rin po ng Korea po, kasi North Korea ay talagang sinundan niya ang dating USSR, and nangyari po yata yan 1948 after World War II ba yun? Tama po yun ba yun, guys? Pa-comment na lang kung tama po yung aking mga petsa. So yun po, kaya naghiwalay po yung North and South Korea. Naging Kobe yung sa kanila, sa norte. ng World War II, I guess, ganun. World War II. Tapos nag-separate na sila. Kasi dahil po saan? Certain problems. Yun, parang ganun po. Yung sana po maunawaan po yun ng sana po maunawaan po yun ng guys, sorry, wait lang. And guys, actually yung nag-iingay po yung aso ni Kalingap JJ, kaya ang ginawa ko po dito sa aking reaction video ay tinanggal ko po yung ingay para mas lalo po nating marinig or maintindihan po yung kanyang mga sasabihin po. So yan, hindi na natin masyado maririnig yung kanyang aso. May nakita na namang Pussycat Dolls. Ganon po. Sa Mikris naman, hindi po sure kung, basta po may mga sa Mikris ata pong problem na hindi ko alam po, ako may authority ako para magsalita doon. Pero may problem din ata sa Mikris May problem po ata sa Mikris. Dahil din ba dun sa issue dun sa mga sponsors? Hindi ko pa mga ganun po ata. Well, I think so. Kumbaga, kanya-kanyang opinion naman po tayo, maaaring sa sponsors, and nakakalungkot din talaga. Actually, bilang isang reactor po, ay talagang na sumusuporta po sa lahat ng mga love team. Siyempre, nakakalungkot po para sa amin po yun na nagre-reaction dyan, kasi wala na kaming mare-reactionan. Hindi naman po, lalo na po ako, hindi naman po ako talagang masyadong nag-aano sa mga issues. Kaya doon lang po tayo sa mga good vibes. Kaya syempre, apektado rin po kami dyan. And wala po kami magagawa dyan, guys, kasi decision po yan ng ating ating idol po, na si Kalinga Prab, and meron siyang matinding dahilan dyan. Hindi basta-basta na dedesisyonan po yan. So guys, abang-abang lang po tayo. Kaya yung toxicity na environment, inaano muna, kini-cleanse muna. Kumbaga, kunyari, may sakit ka, may may bacterial infection ka, gagamutin muna ng antibiotics.
kini-cleanse para mawala yung mga bakterya. Mga ganon. Tama po yan, guys. Ganda po ng sinabi ni Kalingap JJ na yun, eh. Kagaya nga po na sinabi ko kanina po, na hindi masyadong active yung channel ni Kalingap Rob, yung pinaka-main channel niya. Parang kumbaga, isipin natin ay naka-quarantine. Naka-quarantine po yung kanyang main channel at dinidetoxify. Kumbaga, talagang hanggat maaari ay tanggalin mga toxic. Kumbaga, dinidetoxify po siya. Naka-quarantine kaya mismong yung main channel halos naka-post na din po. Makikita po natin doon halos walang upload po pa isa-isa lang na hindi kagaya dati, isa, dalawang beses siyang mag-upload sa loob ng isang araw pero totally nakakapanghinayang lang. So yun. Kaya mga kalingap, sana po maunawaan yung ganun ano po natin. Pero hindi naman po ibig sabihin totally wala na. Totally wala ng ganito ganyan. Wala nang ganun. Yung mga binigay niyo po, mabibigyan naman po yun mga kalingap. Sadyang lang talaga. Thank you po kay Ma'am Christine Bognot. Maraming salamat po. Grabe, 2K na lang. Lalarga na si Kakay. Thank you po, commercial. So, ayun po. Sana po maunawaan po ninyo. And sana hindi po matagalan po yung yung pag-post. Yun din po ang aking kagustuhan na mangyari na hindi masyadong tumagal ang pagkaka-post ng mga ibang love team po. Guys, alam ko namang yung mga supporters, yung mga totoong nagmamahal po na sumusuporta, hindi lang sa love team kundi mismo sa Kalingap po, which is pagka sinuportahan mo po ang Kalingap, sinuportahan mo na po lahat yan. Pagka naman yung love team na sinusuportahan mo, tapos ay nagagalit ka sa mismong gumagawa or tumutulong, ibang bagay naman po yun. Kumbaga ibang kwento na naman yun. Hindi yan, kumbaga tawagin, hindi solid na Kalingap supporter. And yun po yung mga tinatawag nila na toxic po, So yun. So yan, tuloy po natin. Nga po, lesson learned po yun mga Kalingap. Sa mga sumusuporta o masyadong toxic kasi. Kailangan po muna silang nawala muna yung mga infected na sa mga supporters. Yun po yung pinaka-point naman po talaga din. Hello po Mami Kay. Thank you po Mami Kay. Ma'am Christine, thank you so much po nandito po kayo. Maraming salamat po. Thank you po so much Ma'am Christine. Napaka-supportive talaga ng EDSA 101. Grabe. As well as Franji Wonders mo nandito. Alam ko pong malungkot dun sa mga naapektuhan yung decision po na yun. Kanina lang po ba? Di ba po kanina lang po yun yung live po ni Sir July? And dun nag-comment po si Kalingap Rob na bukod daw sa hindi po yun about sa pagiging blood is thicker than water. Yun na naman yung bagong issue ngayon dahil natira po yung EDSI, so iniisip po ng iba ay dahil pinsan ni Kalingap Rob itong si Kalingap Edu pa, kaya naiwan or natira na hindi ipatitigil pansamantala. Which is, may mga rules naman kasi yan. Kumbaga yung, sabi nga ni Kalingap JJ kanina, parang yung EDSI na lang ang talagang, hindi naman siguro 100% na matatawag po, Siguro ay siya na yung pinaka sumusunod sa mga rules po, yun. Hindi po yun about po dun. Ang pinaka-point po talaga dun, yung sumusunod sa mga rules and regulation. Okay lang din naman po yun kasi natitest din yung yung disiplina ng ng mga viewers, ng mga sumusuporta sa kanila na ay too much na pala yung ganito. Ay sobra na pala yung yung pagiging avid fan, ika nga. Avid fan daw po nila. Ay, dito ang ninang natin. Ninang Irene mo, hello po. Yun. Kaya po, sana po maunawaan po. Hindi po yun sa dugo. Kadugo, pinsan nila Kakay, pinsan nila Kalingap Rob. Hindi po yun. Nanatili po silang vlog kasi nga po. Siyempre, sila po yung nakitaan na sumusunod. For sure.
And for sure, after nito siguro, meron na naman yung mga comment na meron naman dyan mga comment na, meron man na naman po dyan mga supporter na supporter ba ang tawag dyan? Yung mga, meron naman po dyan magkikilatis na ikilatis na hanapan ng mali, yung ganito, ganyan. Ganyan yan, yung mga ganyan tao. Yan, naniniwala ako dyan, 101% na siguradong sisilipan ang EDSI po, At dahil, syempre, natigil nga po yung iba. So, gusto ng iba naman na mga sumusuporta sa kabila, yung hindi EDSI, ay kailangan matigil din sila. So, hanapan natin sila ng ng issue. Hindi naman po mawawala yan kasi parang pag sa social media, talagang kaakibat na po yata ang mga ganyan sa sa mga vlogs na talagang hindi naghahanap ng ikabubuti kundi ikakabagsak ng iba. So, hindi naman po lahat. May mga mangilan-ngilan lang po na mga ganon, guys. Imbis na maging masaya dun sa kapwa nila, kalingap, siyempre hanapan din nila yung mali ng isang love team para maging ganun din. May iba din kasing matigas ang ulo. Yan nga po. Example nga po niyan, di ba? Yung kay Fran nga po, di ba? Sobrang expose nga mga kalingap to the point na episode 4 pa lang, sobrang exposed na sa social media. Diba? Nakikita sa reels, nakikita sa ganito. Actually, talaga nanghihilahin din ako sa Franjoy, guys, kasi ang ganda. Actually, napakaganda ng umpisa din niya, Kahit ang May Chris, ganda rin ang pang-umpisa po. Ang EDSI ay hindi po siya gano'ng biglaan po, Nagdahan-dahan siya, nagdahan-dahan na umangat. Pero nung nakarating siya sa taas, nag-stay naman po talaga siya doon. Hindi na siya bumagsak ulit. Unlike sa mga iba, hindi ko sinasabing sa Kalingap po, sa mga ibang ibinablog ng ibang vlogger, boom, akyat, biglaan, tapos nawawala rin kaagad. Yun naman yung kaibahan po, And hoping sana matuloy ulit or maibalik na ulit yung pagbablog ni Kalinga Prab sa ibang love teams na sa ganun ay muling sumaya po yung mga tunay na supporters na palagi nag-aabang po, So yun. Ano pa lang episode nila, napaka-early. Early po. Kaya nga po yung sayang. Yung dito yung sinuggest pong photoshoot sa Franjo, sinuggest ni Kalinga Prab na kung pwedeng iba, bukod po doon. Kaya po, ayun. So, bukas naman ay mayroong event, yung kay Rose Ann. Kay Rose Ann ba yun? Tama? Opo, kay Rose Ann. Actually, guys, tungkol kina Rose Ann, yung D-Rose, hindi naman po nababanggit yan kasi ang talagang apektado is yung mga talagang viral o kaya yung mga Big Four, kung tawagin po, And yung mga hindi naman masyadong maingay na mga love team, hindi naman po nababanggit yan. Kumbaga ay D-Rose, Ed Pau, Edmar, yung mga ganyan po. Hindi naman po sila nadamay dyan. Pupunta tayo doon. Akala ko kanina kayo pumunta. Hindi po. Hindi po, Tita Lynn. Expected na yun, Jay. Kaya nga po, expected na yung mga ganun na supporters na for sure maghahanap yun na mali para syempre ma-drag down din yung natitirang love team na nakatalaga para lang i-vlog. Meron pong ganyan. Meron for sure. Kahit nga pag send sa akin ng mga messages po, sobrang dami. Pambabatikos, ang dami po. Pero at least nakitaan sila ng pagiging matatag sa kabila ng mga ganong pagbabatikos. Diba? Wala po kayong maririnig sa kanilang mga comment po dun. Kasi mas pinili po nilang maging tahimik na lang sa maingay na mundo. Sa maingay na mundo ng vlogging. Konting kibot, issue lang.
Kaya po, hayaan niyo na po, ganun po talaga. Maraming parinig sa FB. Yan, yun nga po. Ang dami po din po Sigurado nakikita. yan. Ang Ang dami. dami ko po nakita, ang dami kong nababasa. Bakit daw ganito? Apaka-unfair. Ito. Pero okay lang yan. At least, nakikita dun yung nafi-filter talaga dun yung nasasala ba? Yung talagang marunong umintindi. Iba kasi yung nabasa mo lang. Siyempre, nabasa mo lang, ayan, nabasa ko lang. Tapos, iba yung binasa mo pero ginagawa mo, may action. Yung iba kasi nababasa lang Funneling. pero patuloy pa din yung Grabe. Bakit po hindi na po Jom ka rin unang na-freeze eh. May mga certain reason po yun bukod po sa mga toxic na supporters. Meron po yun mga certain reason pa. And for sure, hindi lang naman po nag-come up din sa ganung reason. Baka po nagbilang siguro, strike 1, strike 2, strike 3. Naku, nag-strike 4 pa, mas sobrang nagdala. Yun mismo yung sinasabi ko kanina pa, na matagal nang nagwo-warning si Kalinga Prab po, Kaya nasabi ko na hindi biglaan itong desisyon na ito. Kumbaga, alam natin mangyayari, hindi lang natin alam kung kailan mangyayari. At ito na nga, at nangyari na. So yun. So hindi na siya bago talaga. Para sa akin, kasi hindi na siya bago para sa akin kasi natatandaan ko po yung mga sinasabi ni Kalinga Prab pagka siya po ay nagla-live before. Yan. Ayun. Para hindi po mas maglala na masyado. Binigyan na po ng intervention na po yun. Tama. Binigyan na po ng kailangang gawin para maputol yung para maputol yung tuloy-tuloy na toxicity ng ganong supporters. Din naman po yan, hindi naman po kasi yun sa kalingap na kami-kami lang. Yung mga supporters din kasi minsan yung din. Actually, marami kahit sa mga comment po. Naku, marami rin ako nababasa dyan tungkol sa may mga nagsasabi pa nga na kokonti lang daw yung binibigay ni Kalinga Prab na allowance, 5,000, 8,000, 10,000 kada vlog. Hindi po nila nakikita yung ibang binibigay po ni Kalinga Prab. Pinababahayan po niya yan. And kaya po lumalaki or gumaganda lalo yung bahay dahil sa may mga tumutulong na mga na mga sponsors. Pero kahit walang sponsor, talagang pababahayan din niya yan. Yun. Actually, bonus nga lang po yun. Kumbaga, talagang lang dyan is maging scholar po sila ng Kalinga, which is natuloy naman. Naging scholar naman po sila, binibigyan ng allowance. And hindi lang yun, ang isa nagustuhan ko po sa ginagawa ni Kalinga Prab po guys, na sa mga beneficiaries niya, hindi lang niya basta binibigyan ng pera, allowance, yung ganun, kumbaga ay tinuturuan niya sila na kumita sa sarili po nila, na gawa, kagaya ng yan. Kagaya sa Velvet Box, naging endorser, and hindi lang sa Velvet Box, marami pang iba. At may mga bago na naman po mga endorsers sa ibang company. So yun, in that way, natututo po sila mismo na kumita para sa sarili nila po, iba po kasi yung binibigyan mo lang. Kumbaga, tanggap lang ng tanggap na hindi naman natututo kung paano kumita. Para sa akin, mas maganda talaga yung turuan mo sila. Yun ay magagamit na nila sa kanilang panghabang buhay po, Hindi kagaya ng tumatanggap lang, walang natutunan, ay iba po yun. Iba po yung magiging resulta. Yun lang po yung gusto kong ginagawa. Isa sa pinakagusto ko na ginagawa ni Kalinga Prab, yung sinasanay niya yung mga beneficiaries din na kumita na sa sarili po nilang gawa po. Bukod dun sa scholar, sila, nagkakaroon din sila ng pinagkakakitaan na iba na malaki din guys ang kinikita nila ron. And may mga pabahay pa. So, sobra-sobra para sa akin. So, hindi kasi nakikita ng iba yun guys. Ang nakikita lang po nila,
ay yung inaabot ni Kalingap Rab after po mag-vlog, yung inaabot niya po na allowance, yun lang po yung nakikita po nila. And yun ay binabanggit po nila guys eh. Yung nagpapalala din. Pero hindi ko naman sinasabing lahat. Yung iba lang naman. Some. S-O-M-E. Wala Some of them. sponsor ng EDC na vlogger tayo. Yun, isa din po yan. Nababasa ko din nga po yan. Halos lahat ng nag-sponsor ng EDC. Talagang sponsor lang daw po talaga daw sila. Totoo yun. Yun po yung kaibahan. Yun po yung talagang pinaka-iba sa mga big sponsors po ng EDC. Hindi po sila mga vlogger. Kumbaga hindi nga sila halos nagpapakita eh. Yung iba nga, hindi pa talaga nakikita. Ang nakikita ko pa lang na nag-appear sa camera. Accidental pa yun Yung nagaling po sila sa Cebu before at na hindi sinasadya na nagkita si Ma'am Ping Provido and si Dr. Lab, nakilala ni Ma'am Ping Provido doon sa airport po dito sa Manila po hindi naman sila magkakasama sa aeroplano guys. Magkaiba yung pinagalingan. Galing Mindanao si Ma'am Ping Provido, galing na Cebu sila Dr. Lab, sina Kalingap Rab. And then nagkita sa airport na hindi sinasadya, hindi pinag-usapan. So far siya pa lang yung nakikita ko na big time sponsor ng EDC po na tumutulong na hindi yung iba nga kahit yung picture nila wala talaga hindi talaga sila nagpapakilala. Gusto lang talaga nilang tumulong. Iba naman kasi na nag-i-sponsor ay sumasali sa social media. Kumbaga hindi man po lahat ay nagiging masama yung resulta. Pero malaking bagay po kasi yan guys once na nakipagbalitaktakan sa iba yung sponsor, nagsalita na rin siya, ganyan-ganyan. Iba na. Unlike po yung mga big time sponsor po ng EDC, pagka inabot po nila yung pantulong at nasunod naman kung saan ilalaan yung ibinigay na yon, ay okay na po sa kanila yon. Talagang pagtulong lang. Pure na pagtulong lang yung kanilang sadya po. Yun yung kakaiba. Meaning wala po silang walang YouTube channel. Diba? Hindi nila kino-content, ganun. May nabasa din po akong ganyan. Nabasa ko nito. Kay Ma'am Jen, W3J. Walang big sponsor ang EDC na vlogger. Tahimik sila. Actually, yung iba na big time sponsor ng EDC po, kagaya ni na Sir Leo D, sina Sir Lito, kahit subukan nyo hanapin sa Facebook, hindi nyo makikita. Hindi pa nga natin alam kung totoong pangalan po nila yun pero hindi naman po kine-question yun. Ang importante sa kanila ay tumutulong sila na walang hinihingi na kapalit. Kumbaga, kusang loob lang talaga. May tawag dun Talagang sinishare lang nila yung blessings nila galing kay Lord. Ganun lang. Wala na. Hindi na sila nakikialam after that. Puro dahil po din yung mga sponsor kasi ng mga EDC, sila? Talagang businessman, mga busy sa buhay. If I'm not mistaken. Yeah, if I'm not mistaken. Kailan po ang EDC? Hindi ko pa po masasabi ang EDC. Huwag muna po maghanap po ng next vlog sa EDC kasi po nakafocus po kami sa Kalingap Tahanan na channel. Yun po guys, naging 2 na yun. Grupo ni Kuya Ring, grupo ni Kuya Ian. Pero hindi po ibig sabihin yun ay parang North Korea and South Korea yun mga Kalingap. Pa din kami, united kami. Sadyang palalakasin lang natin po yung second. Ibig sabihin, 2 team sila sa isang channel para mapuntahan lahat po yung mga dati nang tinutulungan ni Kalingap Rab. So, mag-follow up yung mga ganun. Channel mga Kalingap. Hindi po kami katulad ng mga supporters na dating united tapos udlot-udlot. Yan, naging North Korea at South Korea, di ba? Sana po maunawaan niyo po sa sa simple kong example, kaya po mga ganun.
Kaya po ganun mga kalingap. And sana po maunawa niyo po yun. Actually, meron talagang rason. Hindi man po magka-come up po sa ganun. Hindi na po Actually guys, pag nanonood ako sa channel ni Sir July, Paudin, at ito yung mga topic na mga ganito. Ang dami po ang daming nakakaunawa. Kumbaga talagang napakalawak po na kanilang paunawa po na suportado pa din nila si Kalinga Prab, si Kuya Bal, kahit ano pa ang desisyon yung lalin po nila. At naiintindihan po nila kung bakit nangyayari yung ganitong bagay. Doon ko po nababasa guys Pero ding negative, pero mas marami pa yung mga nakakaintindi talaga. Yun yung mga solid sa talaga. ganung decision making si Kalinga Prab kung hindi sobra-sobra yung mga napansin niya behind sa mga, yun, tahimik lang si Kalinga Prab pero marami siyang napapansin for sure po. Yun. Rin po Grabe. yung pinakasapat na rason para gawan po ng intervention niya para maputol yung toxicity sa Kalingap. Kasi nga po, Kalingap aminin po natin, toxic na po yung iba. Well, sabi ka ni Kalinga Prab guys, ay welcome po kasi lahat. Kumbaga open yung Kalingap sa pag-welcome sa lahat po, mapa-sponsor pa yan, mapa-vlogger, mapa-reactor, lahat po wini-welcome. Kumbaga tapos biglang lumaki yung buong community. Medyo mahirap nang i-control. Kumbaga lalong may mga naghahagisan na ng bomba. Kumbaga ang mga bala ay talagang nagdaganunan na. Nako. Ibig ko pa sabihin ay sa salita po yun. Sa pamamagitan po ng salita, hindi po yung literal na bala o kaya bomba po. So yun po guys, nangyari. Toxic po yung po. Truth hurts, but truth will set you free. But the truth will set you free. Ikaw nga. Hi, ganun po talaga. Pero dun po, pero palalakasin po namin yung Kalingap Tanan. Yun ang pinaka-goal po. And kung tatangin niyo naman po ako kung saan po ako doon po ako sa kasamahan ko po doon ay kila Kuya rin. Kila Kuya rin ako kasama. Just like pagbablog namin po sa Tres Marias, di ba? Kami ang host na ni Kuya. Okay yun, kasi kompleto na rin naman yung staff, pinaka-staff ni Kalingap Ian. So, sana dagdag na panibagong team, doon ka talaga mapupunta. Kalingap rin. Pero ngayon, hindi ko pa alam kung anong role ko. Siguro okay na sana mag-cameraman, mag-extra lang. Basta mairaos natin ang magandang news. Yun. Through our pagiging united. Yan. Grupo nila Kuya Ian, hindi ko rin. Basta po, yung yung pong ginawa po niya na Kalinga Prab, lang yun. Parang lang po yun, pagla-live po namin na, na maraming viewers, pero konti lang yung solid. Ibig sabihin, pinifilterize. Pinifilterize po yung talaga. Solid talaga. Meron ko diyang mababasa, ever since, Lola Damiana pa din po ako. Viewer na po ako ni Kalinga Prab, nila Kuya Bal. Yun, solid. Lola Openg po. Yan. May nabasa ako, hindi na daw sila magmamarathon sa kasi mayaman na daw. Hindi mo po. Pag may mabasa po akong ganyan, mga man po yan, mga hindi po nila alam po pinaka-certain reason. Hindi, siguro po, masyado pang mababaw sa kanila yung mga ganun. Pero, mabigat po kasi yung ganyan pagka magiging toxic ang mga viewers. Mahirap po yun kapag toxic po talagang sumusuporta na po. Hindi na po siya healthy. Hindi na po siya katulad nung magbablog kami sa ganitong araw na masaya kami, walang iniisip na problema. Kasi, din po kami, nagbabasa din po kami ng mga comments. Pupasok din kami po sa Facebook. Ganyan. Marami po kami nabasa po, mga kalingap na ganun. Isama niya si Arjun. Si Arjun po, si Arjun? Busy po yun sa pag-aaral. Yes, yan po.
sinasala po. Pinifilter, guys. Parang imbudo, guys. Parang imbudo, Funnel. ganyan, no? Yung pinaka-solid, mga ano yun, yung mga pinaka-solid, talagang bababa sila. Tapos yung may parang yung ginagamit ko rin po na application po sa aking online business po, ano. Gumagamit po ako ng funnel, kumbaga yung mga nag-i-inquire or mga tunay na mga clients, nasasala po yun sa pamamagitan po ng funnel na yun. At natatanggal na lang ng pusa yung mga, ano lang, mga mema lang. Yung mga ganun. So yun din po, ganyan din po yung binabanggit ngayon ni Kalingap JJ, parang funneling din iwan yan. dun sa imbudo. Yung mga gulaman. Mga gulaman. Grabe. Mga gulaman yung naiiwan. Sila yung hindi hindi solid. Na po yung ka-upload mo kanina kasama si Arjun. Maraming salamat po sa pagpanood po ng vlog ko po kay Arjun. Nako. Sabi ko na kapag talaga basta ginawa ko ng effort ko, ganun talaga siguro ang charity ngayon. Gapang ang views ngayon, guys. Gapang talaga ngayon ang views. Mahirap, guys. Sobra. Sobrang hirap kahit sabihin mo, please like, share, subscribe, ganito, ganyan. Kung talagang ayaw nilang panoorin, ayaw talaga nilang panoorin. Pero okay lang, guys. Real talk yan. At least, meron pa din nanonood. Patuloy pa rin tayo, guys. Hanggang may nanonood, tuloy lang. Kapag wala, doon na siguro wala na. The end. The end na yun. So, totoo po yung sinasabi ni Kalingap JJ. Hindi na po na views talaga ngayon kahit sa channel ko, guys. Halos hindi man lang umaabot na 1,000 yung isang upload ko, ano? Talagang, ewan po kung bakit. Siguro, nagsasawa na siguro sila. Pero hoping hindi naman po siguro. Talagang panahon lang, hindi lang naman po sa akin eh. Kahit na sina Kalingap JJ, nagre-reklamo sila, mga ibang reactors, nagre-reklamo, kahit yung mga ibang vloggers, nagre-reklamo din. Pwera na lang kung gagawa talaga ng matinding gimmick kumbaga para maging mapanoorin ka. Yun. And so yun, guys, at hanggang dito na lang, puputulin ko na hanggang dito na lang ulit, and supportahan po natin, guys, si Kalingap JJ dahil isa po yan sa mga legit na pinanggagalingan ng mga informations. And syempre, alam naman natin kung saan niya nakukuha yung mga impormasyon na kanya sinasabi dito po, napakatatag po ng pinanggagalingan. So yun, supportahan po natin siya sa kanyang, meron siyang bagong tutulungan or tinutulungan, supportahan din po natin, panoorin natin, guys. And of course, huwag natin kalimutan si Kalingap Rob and Kuya Vi para supportahan. So yun, guys, hanggang dito na lang ulit, and of course, wag mo natin din kalimutan mag-like, kahit huwag na mag-subscribe, guys, pindutin lang yung like, okay na ako dun. So hanggang dito na lang ulit, and maraming salamat po sa inyo lahat. Ito muli ang inyong lingkod, Batang Elio. God bless po, and kita-kita po tayo ulit sa aking susunod na upload. So pansamantala, bye-bye po muna. Bye.